Attorney Rex, doon naman po sa alleged vote buying case ni senatorial candidate Camille Villar, ano po ba yung mga factor na nakita ng COMELEC sa pag-junk ng kasong yan? Tama po. Lumalabas po kasi na yung video at yung activity po were taken sometime in February 9. Kung matatandaan po natin, ang campaign period po for national positions like senators and party list ay magsisimula ng February 11. At ayon sa Section 15 po ng RA 9359, sabi ng Supreme Court sa Piñera versus COMELEC, magiging kandidato lang ang isang taong nag-file ng CO sa unang araw ng campaign period. So nung panahon po na nagkaroon ng activity, nagkabigayan ng kung ano man, hindi pa po maituturing na kandidato si Congresswoman Camille Villar. Hindi pa siya kandidato for senator. At dahil doon, hindi po siya pwedeng makasuhan ng vote buying sa act na yan. Dahil po, ang unang-unang element po ng vote buying under Section 261A ng Omnibus Election Code, kailangang may kandidato o merong mga tao na para sa kandidato na yan ay namigay ng anumang bagay na may halaga, pera, gift, pangako o kaya po prangkisa, empleo na ang purpose ay makakuha ng boto para sa kandidato na yan o huwag iboto ang isang particular na kandidato. Pero Attorney Rex, there have been similar, there are about 450 other complaints. Parang nauna naman tong kaso ni Camille Villar na inyong maasikaso? Hindi po. Isa po sa si Congresswoman Camille Villar sa mga kauna-unahang nakatanggap ng show cause orders. In fact, isa po siya sa mga unang nagsumite ng kanyang answer sa FPO. Kaya nga po dahil sa isa sa mga nauna, agad po na-resolve yung kaso niya. In fact, nung nilabas natin yung mga bagay na ito, agad-agad po merong mga nakapansin at nakakita na yung event talaga ay naganap ng February 9. So in fact po, ang ating show cause orders ay ginagawa in aid of a fact-finding investigation. And facts will show, based upon the investigation, na February 9 ito, hindi pa siya kandidato and therefore hindi pa maituturing na vote buying ang naganap po na pamimigay ng kung ano mang bagay. So yung ibang 450 cases, paano po ang decision doon? Have they also been dismissed or junked? No, hindi po. Tuloy-tuloy po yung iba dahil ngayon po yung mga natatanggap na answer sa show cause orders ay ina-evaluate po ng Committee on Contrabigay. Kita niyo po ang proseso. Bago po mag-issue ang Committee on Contrabigay ng kanilang show cause order, ang unang-unang ginagawa po dyan, lalo na kung galing sa social media ang ebidensya, whether video yan or picture, ay pinapa-authenticate na hindi produkto ng AI or deepfake. At pagka na-confirm lamang po na authentic yung video at saka lang po nagpapadala ng show cause order, giving due process to the respondent. Pag sumagot po sila, ine-evaluate yan based on the sagot, based on the existing evidence at hand. At kung kinakailangan pa po, nagpapa-investiga pa ang Committee on Contrabigay. Saka lamang po sila nagre-recommend whether for filing yan ng information or for filing ng petition for disqualification or for the dismissal of the complaint po. All right, thank you. COMELEC spokesperson Attorney Rex Laudianco.